bago pa man sumikat ang Da Vinci Code, isang kakaibang sikreto na ang nakatago sa isa sa pinakamahalagang obra ng sining sa kasaysayan, ang Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci. Sa unang tingin, isa lang itong simpleng eksena mula sa Biblia. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo nagtitipon sa hapagkainan. Pero kung titingnan mo ng mas malapit, napakaraming tanong ang sumisilip sa likod ng mga detalye. Bakit napili ni Da Vinci na i-highlight ang pagtataksil ni Judas? Bakit hindi milagro ni Jesus? Ano ang mga nakatagong mensahe sa bawat galaw, bawat kamay, bawat tingin? Mas lalo pang nakakagulat, hindi si Judas lang ang nagtataksil sa obra na ito. At ang mga sikreto nito patuloy na binabasag ang utak ng mga eksperto hanggang ngayon. Pero ikaw, napansin mo na ba ang mga kakaibang detalye sa larawang ito? Huwag kang bibitiw dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang misteryo na magpapatanong sa iyo. May tinatago ba si Leonardo na ayaw niyang malaman ng mundo? Ang Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci ay isa sa mga pinag-uusapang obra ng sining sa kasaysayan. Pero teka, bakit nga ba? Maraming iba pang sikat na pintor ang gumawa ng sariling bersyon ng Huling Hapunan, pero kakaiba ang kay Da Vinci. Ito ang nag-iisang obra na kahit mahigit 500 taon na ang nakalilipas, patuloy pa ring pinag-aaralan, pinagtatalunan at binabalikan ng mga eksperto. Bakit ganito ito kahalaga? Bakit may mga sikreto sa likod ng pintura na tila ayaw niyang ipakita sa lahat? Ano ang kakaiba rito? Isang bagay ang malinaw. Hindi ito simpleng larawan ng isang hapunan. Kung titignan mo ang pintura, makikita mong tahimik na nakaupo si Jesus sa gitna ng mesa, kasama ang 12 disipulo. Pero sa likod ng payapang eksenang ito, isang napakalalim na kwento ng pagtataksil ang nagaganap. At hindi ito aksidente. Hindi basta nagkulay si Leonardo ng mga tao sa mesa. Bawat kilos, bawat linya, bawat detalye sa obrang ito ay may nakatagong mensahe. Isa na rito ang matinding simbolismo ng pagtataksil. Alam nating lahat ang istorya mula sa Biblia, si Judas, isa sa mga alagad ni Jesus, ang siyang nagtaksil sa kanya. Pero ang tanong, bakit pinili ni Da Vinci na ito ang eksenang ipinta? Bakit hindi siya nagpakita ng ibang sandali mula sa buhay ni Jesus? Bakit hindi niya pinili ang himala ng pagpapakain sa 5,000? Bakit hindi ang muling pagkabuhay ni Lazaro? Simple lang ang sagot, dahil ang pagtataksil ni Judas ay isang simbolo ng isang mas malawak na katotohanan tungkol sa pagkatao ng tao. At gusto ni Da Vinci na tayo mismo ang makakita ng katotohanan iyon, na ang pagtataksil ay hindi isang bagay na naganap lang noon, kundi isang bagay na patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Kapansin-pansin, sa maraming naunang mga bersyon ng Huling Hapunan, hiwalay si Judas sa ibang mga disipulo. Makaraniwan, ipinipinta siya sa isang madilim na sulok, nag-iisa at madaling makikilala dahil sa kanyang malademonyong ekspresyon sa mukha. Siya ang malinaw na kontrabida, pero sa bersyon ni Da Vinci, nagbago ang lahat. Kung titingnan mo ng mabuti, nasa gitna ng mga disipulo si Judas. Hindi siya hiwalay, hindi siya nakatago sa dilim. Isa siya sa grupo. At diyan nagsisimula ang unang misteryo ng pintura. Bakit ginawa ni Da Vinci ito? May malalim na dahilan kung bakit isinama ni Leonardo si Judas sa iba pang mga disipulo. Gusto niyang ipakita na ang pagtataksil ay hindi laging halata. Hindi mo ito palaging makikita mula sa labas. Minsan, ang taksil ay nasa mismong tabi mo. Isipin mo ito, sa loob ng 3 taon, kasama ni Judas si Jesus. Nakikinig siya sa mga turo, nasaksihan niya ang mga himala, at naglakbay siya kasama ng iba pang mga disipulo. Walang sino man sa kanila ang nagduda sa kanya.
Hindi nila inakala na ang taong nagtaksil sa kanilang Panginoon ay isang taong nakaupo sa parehong mesa, kumakain ng parehong tinapay. Ito ang gustong ipakita ni Da Vinci. Ang pagtataksil ay hindi palaging nagmumula sa labas. Minsan, ang traidor ay isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang taong kapamilya mo, isang kaibigan, isang kasama sa trabaho. At iyon ang isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng kwento ng Huling Hapunan. Pero may mas nakakagulat pang detalye sa pintura. Kung titingnan mong mabuti ang mga kamay ni na Jesus at Judas, mapapansin mo na pareho nilang inaabot ang iisang piraso ng tinapay. Sa Biblia, sinabi ni Jesus, ang taong magbababad ng tinapay sa parehong mangkok na akin ay siya ang traidor. At iyon mismo ang ipinakita ni Da Vinci sa kanyang obra. Si Jesus at Judas parehong inaabot ang tinapay, parehong magkahawak sa parehong piraso ng hapunan, isang matinding simbolo ng pagkakanulo. Pero hindi iyon ang pinakapunto ng eksenang ito. Ang mas mahalaga rito ay ang pagkakapantay ng kilos ni na Jesus at Judas. Isang malalim na mensahe ang gustong iparating ni Da Vinci. Ang traidor ay hindi palaging naiiba sa iba. Hindi palaging halata ang kanyang intensyon. Maaari siyang magmukhang mabait, magalang at matapat. Maaari siyang umupo sa parehong mesa, kumain ng parehong pagkain at magbahagi ng parehong tinapay. Pero sa dulo, siya ang magtatarak ng patalim sa iyong likod. At kung iniisip mong malayo sa iyo ang ganitong karanasan, mag-isip kang muli. Lahat tayo ay nakaranas na ng pagtataksil mula sa mga taong akala natin ay kakampi natin. Minsan, mula pa mismo sa ating pamilya. Kaya't madaling sabihin na si Judas ang traidor, pero ang katotohanan, ang kwento ni Judas ay kwento nating lahat. Pero sandali, hindi pa tayo tapos. Dahil may isa pang detalye sa pintura na bihirang mapansin ng karamihan. Mapapansin mo na may hawak na maliit na bag si Judas, isang bag ng mga barya. At alam natin mula sa Biblia na ito ang 30 piraso ng pilak na ibinigay sa kanya bilang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Pero may kakaibang bagay tungkol sa bag na ito. Nasa ibabaw ng mesa ang bag, pero kung titignan mo ng maigi, malapit din ito sa kamay ni Pedro. Bakit malapit kay Pedro? Isa na namang tanong na tila binuksan ni Da Vinci. Ito ba ay pagkakamali? O isa na namang nakatagong simbolismo? Isa sa mga pinakamisteryosong desisyon na ginawa ni Leonardo da Vinci sa pagpinta ng Huling Hapunan ay kung paano niya inilagay si Judas. Kung titingnan mo ang mga naunang bersyon ng Huling Hapunan na ipininta ng iba pang mga artist bago si Da Vinci, mapapansin mo na palaging itinatabi si Judas, hiwalay siya sa grupo. Madalas siyang inilalagay sa isang madilim na sulok o kaya naman ay pinipinturahan ng mas mabangis na ekspresyon ng mukha para wala ng pagdududa, siya ang traidor. Pero sa bersyon ni Leonardo, ibang-iba ang nangyari. Si Judas ay nakaupo mismo kasama ng iba pang mga disipulo, hindi hiwalay, hindi nasa anino. Siya ay tila bahagi ng grupo, parang isa lang sa kanila, at diyan nagsisimula ang tunay na misteryo. Isipin mo ito, kung ikaw ang magpipinta ng isang kwento ng pagtataksil, natural na ihiwalay mo ang taksil para ipakita ang kanyang kasamaan. Madaling gawing malinaw ang kontrabida sa eksena, pero hindi iyon ang ginawa ni Da Vinci. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita ang isang mas masakit at mas makatotohanang aral. Ang traidor ay hindi palaging isang estranghero o isang halatang kalaban. Minsan, ang traidor ay isang taong pinagkakatiwalaan mo. Isang taong kasama mo sa iyong mga tagumpay. Isang taong nakaupo sa parehong mesa, isang taong nagbabahagi ng parehong tinapay. Tingnan natin ang kwento ni Judas mula sa simula. Hindi siya kakaibang tao sa grupo ng mga disipulo.
Sa katunayan, isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Jesus. Siya ang itinalagang mag-ingat ng pera ng grupo, kaya nga siya ang may hawak ng bag ng barya sa pintura. Sa loob ng 3 taon, kasama niya si Jesus sa bawat himala, bawat aral, bawat paglalakbay. Nakikinig siya sa mga sermon. Nakikita niya ang mga sakit na gumagaling, ang mga bulag na nakakakita, ang mga patay na muling nabubuhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, siya pa rin ang nagbenta kay Jesus sa halagang 30 piraso ng pilak. 3 taon ng pagkakaibigan, 3 taon ng pagsasama, 3 taon ng pagtitiwala. Pero sa isang gabi, sa loob ng ilang minuto, nagbago ang lahat. Nagdesisyon si Judas na ipagkanulo si Jesus. Ngayon, balikan natin ang pintura ni Da Vinci. Napansin mo ba ang posisyon ni Judas? Nakaupo siya sa kaliwang bahagi ni Jesus, kasabay ni Pedro at Juan. Kung titingnan mo ng mabuti, wala siyang kakaibang ekspresyon sa mukha. Hindi siya mukhang isang traidor. Wala siyang masamang ekspresyon. Wala siyang halatang intensyon. Isa lang siyang ordinaryong tao sa grupo. At diyan pumapasok ang napakahalagang simbolismo ng obra ni Da Vinci. Ang pagtataksil ay hindi palaging halata. Hindi mo ito makikita kaagad sa mukha ng tao. Ang traidor ay maaaring mukhang isang kaibigan, maaaring mukhang isang taong nagmamalasakit sa iyo. Pero sa likod ng ngiting iyon, sa likod ng magandang pakikitungo, nandoon ang patalim na itatarak sa iyong likod. May isa pang nakakaintrigang detalye sa posisyon ni Judas. Kapansin-pansin na ang kanyang kamay ay nakadirekta sa parehong piraso ng tinapay na inaabot ni Jesus. Ito ay eksaktong eksena mula sa Ebanghelyo kung saan sinabi ni Jesus, ang taong magbabahagi ng tinapay sa akin ay siya ang traidor. Pero hindi lang iyon. Sa parehong eksena sa pintura, makikita rin na hawak ni Judas ang isang maliit na bag. Ang bag ng mga barya na simbolo ng kanyang kasunduan sa mga punong pari na ipagkanulo si Jesus. Kung babalikan natin ang Biblia, makikita natin kung paano naganap ang pagtataksil. Lumapit si Judas sa mga punong pari at nagtanong, ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At nagkasundo sila sa halagang 30 piraso ng pilak. Napakaliit na halaga para sa buhay ng isang tao. Pero bakit ganito? Bakit napakababa ng kanyang tingin sa buhay ni Jesus? Gayong nasaksihan niya ang lahat ng himalang ginawa nito. Isa itong malaking palaisipan. Pero sa pintura ni Da Vinci, may isa pang bagay na tila mas nakakagulat. Hindi lang si Judas ang tila may kakaibang kilos sa eksena. Tingnan mo si Pedro na nakaupo sa tabi ni Judas. Napansin mo ba ang kanyang kamay? Hawak niya ang isang kutsilyo at kung titingnan mo pa ng mas maigi, ang dulo ng kutsilyo ay tila nakaturo sa kanyang sarili. Isa na namang napakahalagang simbolo. Sa Biblia, si Pedro ang disipulong nagmamadaling nagdeklara ng kanyang katapatan kay Jesus. Sinabi niya, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero alam natin ang sumunod na nangyari. Sa gabing iyon, 3 beses na itinanong sa kanya kung siya ay tagasunod ni Jesus. At 3 beses din niyang itinanggi ito. Isipin mo yon. 3 beses niyang sinabing hindi niya kilala si Jesus. At iyon ay matapos niyang sumumpang magiging tapat siya hanggang kamatayan. Ngayon, bumalik tayo sa pintura. Ang kutsilyo sa kamay ni Pedro ay isang simbolo ng kanyang pagkakanulo. Isa itong paalala na hindi lamang si Judas ang nagtaksil kay Jesus. Si Pedro rin ay may bahagi sa kwentong ito ng pagtataksil. Pero may pagkakaiba sa kanilang dalawa. Si Judas ay nagtaksil at pagkatapos ay nagpakamatay dahil sa kanyang konsensya. Si Pedro naman, sa kabila ng kanyang pagtataksil, ay bumalik kay Jesus at humingi ng tawad. Ito ang gustong ipakita ni Da Vinci sa kanyang obra, na tayong lahat ay may kakayahan ng pagtataksil. Pero ang tanong ay, paano natin ito haharapin?
Ang simbolismo ng pagkakaupo ni Judas sa grupo ng mga disipulo ay isang paalala sa ating lahat. Hindi laging halata ang traidor, hindi laging nakikita sa ekspresyon ng mukha o sa kilos ng tao. Minsan, ang pagtataksil ay nagmumula sa pinakahuling taong inaasahan mong gagawa nito. Kaya nga napakahalaga ng kwentong ito sa ating modernong panahon. Ilang beses ka na bang nagtitiwala sa maling tao? Ilang beses ka nang nabigo dahil sa isang taong akala mo ay nasa iyong panig? At ilang beses mo nang naranasan ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo? Ito ang dahilan kung bakit ang huling hapunan ni Da Vinci ay nananatiling napapanahon hanggang ngayon. Ito ay kwento ng tao, kwento ng ating mga pagkakamali, ng ating mga kahinaan at ng ating mga desisyon sa harap ng tukso. At hindi pa rito nagtatapos ang misteryo ng pintura. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mas kontrobersyal na bahagi ng obra, ang posibleng presensya ng isang babae sa eksena. Ang bawat obra ng sining ay may sariling wika. Hindi ito laging sinasabi ng direkta. Kadalasan, ang tunay na kahulugan ay nakatago sa mga detalye, sa mga kilos, sa mga simbolo, at sa mga bagay na akala mo'y simpleng bahagi lamang ng likha. Ganito eksakto ang ginawa ni Leonardo da Vinci sa kanyang obra na Huling Hapunan. Pero sa isang obra na tila nagkukuwento ng isang simpleng eksena mula sa Biblia, bakit biglang napakaraming tanong ang lumalabas? Isa sa mga pinakamahiwagang elemento sa larawang ito ay ang simbolismo ng mga kamay. Kung hindi mo pa napapansin, ang mga kamay sa Huling Hapunan ay hindi basta inilagay ng walang dahilan. Sa katunayan, bawat kamay ng bawat disipulo ay may kanya-kanyang posisyon na nagkukwento ng emosyon at intensyon. Ang mga kamay na ito ang nagdadala ng isa pang layer ng kwento na hindi mo makikita kung susulyapan mo lang ang pintura. Dahil dito, makikita natin ang lalim ng mensahe ni Da Vinci na naglalarawan ng trahedya ng pagtataksil, ngunit higit pa riyan ang katotohanan ng pagiging tao. Pansinin mo ang mga kamay ni Jesus. Nakabukas ang kanyang kaliwang kamay na tila nag-aalok ng kapatawaran, habang ang kanyang kanang kamay ay nakadapa sa mesa, hawak ang tinapay. Para bang sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, "Ito ang aking katawan, iaalay para sa inyo." Pero pansinin ang direksyon ng kanyang kamay, parehong nakatutok sa parehong tinapay na inaabot ni Judas. Isa na namang napakalakas na simbolo. Ang parehong tinapay na iniaalay ni Jesus sa mundo ay siya ring tinapay na hinahawakan ng traidor. Ngunit ang mas nakakaintriga rito ay hindi lamang si Judas ang mukhang may intensyon sa kanyang kamay. Balikan natin si Pedro, ang disipulo na sinasabing pinakamatapat kay Jesus. Ngunit sa eksenang ito, hawak ni Pedro ang isang kutsilyo. Ang tanong, bakit siya may kutsilyo sa isang hapunan? Anong ginagawa ng isang kutsilyo sa ganitong sitwasyon? Sa Biblia, makikita natin na ginamit ni Pedro ang kanyang espada para protektahan si Jesus sa Getsemani. Tinaga niya ang tainga ng isang sundalo upang ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Pero dito sa obra ni Da Vinci, tila iba ang ipinapahiwatig ng hawak niyang kutsilyo. Ang dulo ng kutsilyo ay tila nakatutok pabalik sa kanya, isang paalala ng kanyang sariling pagtataksil nang itanggi niya si Jesus ng 3 beses. Nakikita mo ba ang koneksyon? Ang mga kamay ni Judas at Pedro ay nagsasalita ng mas malalalim na emosyon. Si Judas na nagpapakita ng pagkakanulo sa pamamagitan ng pag-abot sa tinapay. Si Pedro na may hawak na kutsilyo, tila ipinapakita ang kanyang sariling tunggalian. Isang taong nagsusumikap maging tapat, pero sa dulo ay bumigay rin sa takot at pagkakaila. Ngunit hindi lamang sina Judas at Pedro ang may mahalagang simbolismo sa kanilang mga kamay.
Tumingin ka sa iba pang mga disipulo. Halos lahat sila ay nagpapakita ng emosyon sa kanilang mga galaw. Ang iba ay nagtataka, ang iba ay naguguluhan, at ang iba ay nagtatangkang intindihin ang sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay nag-aabot ng kanilang mga kamay na parang nagtatanong, "Totoo ba ito? Sino sa amin ang magtataksil?" Isa pang detalyeng bihirang mapansin ng karamihan ay ang pagkakabuo ng mga kamay ng mga disipulo sa pintura. Kapansin-pansin na maraming kamay ang nagtuturo o nakadirekta sa iba't ibang direksyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang direktang tumuturo kay Judas bilang traidor. Sa halip, lahat ng tanong ay tila nakasentro sa sarili. Parang sinasabi ng bawat isa, "Ako ba ang tinutukoy ni Jesus? Ako ba ang magtataksil?" Sa Biblia, nang sabihin ni Jesus na may isa sa kanila ang magtataksil, nagtanong ang bawat disipulo, "Panginoon, ako ba?" Hindi sila nagturuan. Hindi nila agad naisip si Judas bilang traidor. Sa halip, ang bawat isa ay nagkaroon ng takot sa sarili nilang kakayahan para sa pagtataksil. Ito ang eksaktong ipinakita ni Da Vinci sa pamamagitan ng mga kamay sa kanyang obra. Ang bawat kamay ay nagpapakita ng kawalang katiyakan. Walang malinaw na direksyon, walang tiyak na sagot. Ito ang kalagayan ng tao. Hindi laging malinaw kung sino ang tama at sino ang mali. At higit sa lahat, hindi laging malinaw kung sino ang traidor. Ang kamay ni Judas ay nakadirekta sa parehong tinapay na hawak ni Jesus, ngunit hindi ito tumutukoy sa kanyang kasamaan. Sa halip, nagpapakita ito ng isang taong nagdesisyon ng mali. Isa siyang tao na may sariling mga laban sa loob ng kanyang puso. At ito ang pinakamahalagang punto sa simbolismo ng mga kamay sa huling hapunan. Si Leonardo da Vinci ay hindi lamang nagkukwento ng isang pangyayari mula sa Biblia. Siya ay nagpapakita ng isang mas malalim na refleksyon ng pagkatao. Sa bawat kilos ng kamay sa pintura, makikita natin ang iba't ibang bahagi ng ating sariling mga pagkatao, ang kakayahang magmahal, ang kakayahang magtiwala, ngunit kasabay nito, ang kakayahang magkamali at magtaksil. Hindi lang ito kwento ng pagtataksil ni Judas, ito ay kwento ng bawat isa sa atin. Ilan na ba sa atin ang nagkaroon ng pagkakataong maging tapat pero piniling umiwas sa responsibilidad? Ilang beses na tayong natakot sa mga panganib ng ating pananampalataya at pinili nating tumahimik. Ilang beses na nating itinanggi ang ating sariling paniniwala dahil sa takot na mapahamak. Ang obra ni Da Vinci ay isang salamin ng ating mga kahinaan. Hindi ito tungkol sa isang tao lang na nagkamali. Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin na minsan nang nag-alinlangan, nagduda at nagkasala. At ito pa lang ang simula. Isa sa mga pinakakakaibang detalye sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay ang maliit na bag na hawak ni Judas. Sa unang tingin, maaaring hindi mo ito mapansin dahil maraming iba pang mas prominenteng detalye sa obra. Pero kung babalikan natin ang Biblia, agad mong mauunawaan ang halaga ng simbolismong ito. Ang bag na iyon ay hindi basta-bastang inilagay ni Leonardo para lamang maging props sa eksena. Isa itong malinaw na paalala ng kasunduan ni Judas sa mga punong pari, ang 30 piraso ng pilak na naging presyo ng kanyang pagtataksil kay Jesus. Ngunit bakit ganun kalaki ang kahulugan ng maliit na bag na ito? Para kay Leonardo, ang bawat elemento ng kanyang pintura ay may kwento. At sa simpleng bag na iyon, nagkukwento siya ng isang mas malaking katotohanan tungkol sa kung paano nag-uugat ang pagtataksil, hindi lamang sa kasakiman, kundi sa maling pagpapahalaga sa kung ano ang mahalaga sa buhay. Balikan natin ang kwento ng kasunduan ni Judas mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Lumapit si Judas sa mga punong pari at diretsong nagtanong, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko siya sa inyo?" Napakadiretsong tanong, walang pag-aalinlangan.
walang emosyon. Isang transaksyon na parang nagbebenta lang ng ordinaryong bagay. At ang kapalit, 30 piraso ng pilak. Ngayon, isipin mo ito. Ano ba ang halaga ng 30 piraso ng pilak noong panahon na iyon? Sa modernong panahon, ang halaga nito ay maaaring katumbas ng sahod ng isang manggagawa sa loob ng 4 na buwan. Hindi ito malaking halaga, hindi ito kayamanang magpapabago ng buhay. Pero sa mata ni Judas, sapat na ito para ipagpalit ang buhay ng taong nagtiwala sa kanya, ng taong nagmahal sa kanya, ng taong pinagsilbihan niya sa loob ng 3 taon. Kung iisipin mong mabuti, napaka-ironic, hindi ba? Ang isang bagay na walang gaanong halaga ay naging dahilan ng isang napakalaking pagtataksil. At ito ang gustong ipakita ni Leonardo sa maliit na bag na iyon. Sa mundo, marami sa atin ang nagtatrabaho ng husto para kumita ng pera, para magkamal ng yaman. Pero sa dulo, ilang beses na ba nating ipinagkanulo ang ating sariling mga prinsipyo para sa kapalit na pera? Ilang beses na tayong gumawa ng desisyon na alam nating mali, pero pinili pa rin natin dahil may makukuha tayong kapalit. Ang maliit na bag na iyon ay paalala ng isang katotohanan na umiiral hanggang ngayon. Ang pera, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may kakayahang sirain ang ating mga relasyon, ang ating moralidad at ang ating pananampalataya. Sa pintura ni Leonardo, si Judas ay mukhang ordinaryong tao lamang. Pero ang bag na hawak niya ay simbolo ng kanyang desisyon na ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa pansamantalang kayamanan. Pero hindi nagtatapos doon ang simbolismo ng bag. Kapansin-pansin na ang bag ay inilagay ni Leonardo malapit din kay Pedro. Bakit kaya? Bakit tila sinadya niyang ipakita na hindi lang si Judas ang may koneksyon sa pera? May mga teorya na nagsasabing ito ay paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magkamali sa harap ng tukso. Maaaring hindi natin napapansin, pero sa iba't ibang paraan, nagagawa rin nating ipagkanulo ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya o ang ating pananampalataya dahil sa pera. Isipin mo ang mga pagkakataong pinili mo ang trabaho kaysa sa oras na dapat ay ginugol mo sa iyong pamilya. O ang mga desisyong ginawa mo para kumita ng mas malaki kahit alam mong maaaring may masasaktan sa proseso. Lahat tayo, sa iba't ibang paraan, ay humahawak ng bag ng pilak na iyon. At iyon ang gustong ipakita ni Leonardo. Hindi lamang si Judas ang maaaring magkamali sa harap ng pera. Tayo rin, pero may isa pang aspeto ng bag na kailangang pagtuunan ng pansin. Pansinin na ang bag ni Judas ay bahagyang nakalantad sa mesa habang ang iba niyang kamay ay umaabot sa tinapay. Isa itong napakalakas na imahe ng salungat na mga intensyon. Sa isang kamay, hawak niya ang simbolo ng kanyang kasakiman, ang bag ng pera. Sa kabila, umaabot siya sa tinapay na simbolo ng sakripisyo ni Jesus. Para bang ipinapakita ni Leonardo na si Judas ay nasa gitna ng isang moral na labanan sa kanyang sarili. Dalawang landas ang kanyang tinatahak, ang landas ng kasakiman at ang landas ng pananampalataya. Pero sa dulo, alam natin kung anong landas ang pinili ni Judas. At ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng huling hapunan. Lahat tayo ay may mga sandaling kailangang pumili. At sa bawat desisyon na ginagawa natin, may mga bagay tayong kailangang isakripisyo. Ang tanong ay, ano ang pinipili mo? Pinipili mo ba ang tama kahit mahirap o pinipili mo ang mas madaling landas kahit alam mong mali? Si Leonardo da Vinci ay hindi lamang naglalarawan ng isang kwento ng pagtataksil. Ipinapakita niya ang katotohanan ng tao. Lahat tayo ay may kahinaan, lahat tayo ay may pagkakataong magkamali. Pero lahat din tayo ay may kakayahang pumili ng tama kung gugustuhin natin. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa huling hapunan,
mas marami pang simbolismo ang ating matutuklasan, mga lihim na maaring hindi mo pa napapansin dahil ang obra ni Leonardo ay hindi natatapos sa simpleng kwento ng pagtataksil ni Judas. Sa katunayan, may isa pang kontrobersyal na detalye sa pintura na hanggang ngayon ay nagdudulot ng matinding debate sa mga eksperto. Isa sa mga detalye sa Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci na madalas napapansin ng mga eksperto pero hindi agad napapansin ng mga ordinaryong tao ay ang maliit ngunit makabuluhang elemento ng asin na natapon sa mesa sa harap ni Judas. Sa unang tingin, parang wala itong gaanong kahulugan. Isang simpleng aksidente lang maaaring isipin ng iba. Pero sa sining, lalo na sa mga obra ni Leonardo, walang nangyayari ng aksidente. Lahat ng bagay na makikita sa kanyang obra ay may layunin. Kaya ano ang kahulugan ng asin na iyon? Bakit niya piniling ipakita si Judas na natapon ng asin habang umaabot sa parehong tinapay na inaabot ni Jesus? Para maunawaan ito, kailangan nating balikan ang simbolismo ng asin sa kasaysayan, lalo na sa tradisyong Hudyo at Kristiyano. Sa Biblia, ang asin ay hindi simpleng pampalasa. Ito ay simbolo ng kasunduan, ng kasagraduhan ng mga tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang asin ay ginagamit sa mga alay at sakripisyo sa templo. Sa katunayan sa lumang tipan, sinasabi na ang bawat handog ay dapat lagyan ng asin bago ialay sa Diyos, bilang paalala ng walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya sa konteksto ng Huling Hapunan, ang asin ay hindi lamang pampalasa sa pagkain, ito ay isang mahalagang simbolo ng tipan, ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngayon, balikan natin ang eksenang ito sa pintura. Si Judas, habang umaabot sa tinapay, ay aksidenteng natapon ng asin. Isang napakaliit na kilos, pero puno ng simbolismo. Sa simpleng pagkatapon ng asin, tila sinasabi ni Leonardo na si Judas ay sumira sa kasunduan. Hindi lang niya ipinagkanulo si Jesus, binaliwala niya rin ang sagradong tipan na iyon, ang kasunduang nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Sa bawat pagtapon ng asin, sa kasaysayan ng sining at kultura, ito ay palaging simbolo ng malas, ng pagsira sa isang bagay na dapat ay buo at sagrado. Pero hindi lang ito tungkol kay Judas. Kapag mas malalim mong inintindi ang simbolismo ng asin, mapapansin mong ito ay isang babala para sa lahat. Lahat tayo ay may mga tipan sa ating buhay, mga pangako, mga kasunduan, mga obligasyon. Pero ilang beses na ba nating itinapon ang asin sa ating sariling mga kasunduan? Ilang beses na ba nating sinira ang ating mga pangako sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan o kahit sa Diyos? Ang eksenang ito ay nagsasabi ng isang katotohanan na mahirap tanggapin. Ang pagtataksil ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Hindi ito nangyayari bigla. Walang tao ang gigising isang araw at magpapasya na maging traidor. Nagsisimula ito sa mga maliliit na kompromiso, sa mga maliit na kasinungalingan, sa mga simpleng pagbaliwala sa mga pangako. Hanggang sa dulo, bago mo pa man mapansin, ikaw ay nagtapon na ng asin, sinira mo na ang kasunduan, pero may isa pang aspeto ng asin na hindi pwedeng baliwalain. Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Kayo ang asin ng mundo." Ano ang ibig sabihin nito? Ang asin ay hindi lamang pampalasa, ito rin ay preservative. Sa panahon ni Jesus, ang asin ang ginagamit para mapanatiling sariwa ang pagkain. Walang refrigerator noon, kaya kung gusto mong mapanatiling mabuti ang iyong pagkain, kailangan mong gamitan ng asin. Sa parehong paraan, sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay dapat maging asin ng mundo. Dapat silang maging tagapagpanatili ng moralidad, ng katotohanan, ng pananampalataya. Pero nang itinapon ni Judas ang asin, hindi lang niya sinira ang kasunduan.
Binaliwala rin niya ang kanyang tungkulin bilang asin ng mundo. Tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad bilang tagapag-ingat ng mga aral ni Jesus. Ngunit hindi lang si Judas ang maaaring sisihin dito. Kapag inisip natin ang ating sarili bilang asin ng mundo, dapat nating tanungin ang ating sarili. Tayo ba ay tumutupad sa ating tungkulin? O baka tayo rin ay nagtapon ng asin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay? Ilang beses na tayong nagdesisyon na baliwalain ang ating mga responsibilidad dahil mas madali ang landas ng pagkakanulo o pagtakas. Ito ang gustong ipakita ni Leonardo sa pamamagitan ng eksenang ito. Ang pagtatapon ng asin ay hindi aksidente. Ito ay isang malinaw na mensahe na lahat tayo ay may kakayahang sumira sa mga kasunduan, sa mga tipan, sa mga pangako. At sa bawat pagkakamali natin, parang may asin na natatapon sa mesa ng ating buhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang simbolismo ng asin. Sa ilang kultura, ang pagtapon ng asin ay nangangahulugang may paparating na masamang mangyayari. Kapag ikaw ay nakatapon ng asin, sinasabi na kailangan mong kumuha ng kaunting asin at itapon ito sa iyong likod upang iwaksi ang malas. Bakit? Dahil pinaniniwalaan na ang malas ay nagmumula sa demonyo na nasa iyong likuran, naghihintay ng pagkakataong kunin ang iyong kaluluwa. Ang pagtatapon ng asin sa likod mo ay isang paraan upang itaboy ang demonyo at iwaksi ang masamang kapalaran. Kapansin-pansin na sa pintura ni Leonardo, si Judas ay nakaupo sa bahagi ng mesa na may pinakamaraming anino. Sa buong obra, siya lang ang tila nababalutan ng dilim, habang ang iba ay malinaw na nakikita sa liwanag. Si Judas ay tila nagtatago sa anino. Parang sinasabi ni Leonardo na sa bawat pagkakataong tinatalikuran natin ang ating mga responsibilidad at sinusundan natin ang kasakiman o ang pansariling interes, pumapasok tayo sa kadiliman. Unti-unti tayong nagiging bahagi ng anino. Ngayon, isipin mo ito. Ilang beses mo nang nakita ang sarili mo sa sitwasyong kailangan mong pumili. Pumili ng tama o mali. Pumili ng liwanag o dilim, pumili ng tipan o kasakiman. Lahat tayo ay may ganitong mga sandali sa ating buhay at sa bawat maling desisyon, para tayong si Judas na nagtapon ng asin sa mesa, nagsira ng kasunduan, nagdala ng malas sa ating sariling landas. Pero ang tanong ay, ano ang gagawin mo pagkatapos mong maitapon ng asin? Patuloy ka bang magtatago sa anino o babalik ka sa liwanag? Dahil sa dulo, lahat tayo ay may pagkakataong itama ang ating mga pagkakamali. At habang pinagninilayan natin ang bawat detalye ng huling hapunan, may isa pang mas kontrobersyal na simbolismo sa pintura na nagdulot ng matinding debate sa buong mundo. Isang detalye na nagpabago sa paraan ng pagtingin ng marami sa obra ni Leonardo. Kung titingnan mo ng mabuti ang bawat disipulo sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci, mapapansin mong wala ni isa sa kanila ang tahimik o kalmado. Bawat isa ay nagpapakita ng kakaibang emosyon. Ang ilan ay tila naguguluhan, ang iba ay nagtataka, may mga nagagalit at may mga mukhang nagdududa. Ngunit lahat sila ay nagre-react sa isang bagay, ang nakakagulat na pahayag ni Jesus. Isipin mo ito, habang kumakain sila, biglang sinabi ni Jesus na isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kaguluhan sa mesa. At ito ang eksaktong emosyon na gustong ipakita ni Leonardo, ang masalimuot na reaksyon ng tao kapag nahaharap sa katotohanan ng pagtataksil. Ang mga mukha at kilos ng bawat disipulo ay hindi inilagay ni Leonardo ng basta-basta. Bawat grupo ng mga disipulo ay may kanya-kanyang kwento. Napansin mo ba kung paano sila nakaayos? Hinati ni Leonardo ang 12 disipulo sa 4 na grupo, tig-3 tao bawat grupo. Pero bakit kaya? Ano ang kahulugan ng pagkakahating ito? Simulan natin sa simbolismo
ng bilang tatlo. Sa tradisyong Kristiyano, ang bilang tatlo ay may malalim na kahulugan. Isa itong simbolo ng Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pero sa eksenang ito, tila ginagamit ni Leonardo ang numerong ito upang ipakita ang iba't ibang reaksyon ng tao sa harap ng isang trahedya. Sa bawat grupo ng tatlong disipulo, makikita mo ang iba't ibang uri ng emosyon, mula sa galit, pagdududa, hanggang sa ganap na hindi paniniwala. At kung tutuusin, ganito rin tayo bilang mga tao, hindi ba? Kapag may masakit na katotohanang lumabas, hindi pare-pareho ang reaksyon natin. Ang ilan ay nagagalit, ang iba ay nagtataka kung bakit, at ang iba naman ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ngunit higit pa sa simpleng emosyon, bawat grupo ng disipulo ay tila nagkukwento ng mas malalim na tema tungkol sa pagkatao. Pansinin ang grupo sa kaliwang bahagi ni Jesus. Si Bartolome, Santiago ang mas bata, at Andres ay mukhang naguguluhan at hindi makapaniwala sa sinabi ni Jesus. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Para bang nagtatanong sila sa kanilang sarili, paano ito nangyari? Sino sa amin ang kayang gumawa ng ganitong pagtataksil? At ito ang una sa maraming reaksyon ng tao kapag nahaharap sa isang masakit na katotohanan, ang pagtanggi. Ayaw nating maniwala na ang masama ay maaring manggaling mula sa isang taong kilala natin. Ayaw nating tanggapin na ang traidor ay maaaring maging bahagi ng ating buhay. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na grupo, sina Judas, Pedro at Juan. Ito ang grupo na pinakapuno ng tensyon. Si Judas, gaya ng napag-usapan na natin, ay tahimik pero malinaw ang intensyon. Hawak niya ang kanyang bag ng pilak habang umaabot sa tinapay na inaabot din ni Jesus. Sa kanyang tabi, si Pedro ay galit. Hawak niya ang isang kutsilyo at makikita mo sa kanyang ekspresyon na handa siyang protektahan si Jesus kahit pa hindi niya alam kung paano ito gagawin. Pero naroon din ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Juan naman, ang pinakabata sa mga disipulo, ay mukhang malungkot at naguguluhan. Parang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ni Jesus. At ito ang isa pang mahalagang tema na ipinapakita ni Leonardo, ang tunggalian sa pagitan ng galit at pagkalito. Kapag nahaharap tayo sa isang masakit na katotohanan, dalawang bagay ang madalas nating nararamdaman, galit at pagkalito. Galit tayo dahil sa pakiramdam natin ay naloko tayo. Galit tayo dahil hindi natin inaasahan ang pagtataksil mula sa taong pinagkakatiwalaan natin. Pero kasabay ng galit, naroon din ang pagkalito. Bakit nangyari ito? Ano ang dahilan? At paano natin haharapin ang sitwasyon ngayon? Sa ikatlong grupo naman, makikita mo sina Tomas, Santiago ang mas matanda at Felipe. Si Tomas ay kilala bilang ang disipulong nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus. At sa eksenang ito, makikita mong itinataas niya ang kanyang daliri, parang nagtatanong, sino? Isa itong paalala ng kanyang pagkaduda. Pero sa totoo lang, hindi ba't lahat tayo ay nagkakaroon ng ganitong sandali ng pagdududa? Kapag may masakit na katotohanan na lumabas, madalas nating tanungin ang ating sarili, totoo ba ito? Paano nangyari ito? At ito ang gustong ipakita ni Leonardo sa karakter ni Tomas, ang likas na pagdududa ng tao. Si Santiago naman, ang mas matanda, ay mukhang nagagalit. Nakabukas ang kanyang mga kamay, parang gustong sabihin, paano mo nagawa ito? Isa itong reaksyon ng pagkabigo, at si Felipe na mukhang mas kalmado ay nakahawak sa kanyang dibdib. Para bang sinasabi niya, hindi ako ang traidor. Isa itong paalala ng ating likas na ugali na ipagtanggol ang ating sarili sa harap ng akusasyon. Kapag may masakit na katotohanang lumabas, ang unang reaksyon ng karamihan sa atin ay itanggi na tayo ay may kinalaman dito. At sa huling grupo,
Makikita mo sina Mateo, Tadeo at Simon. Sila ang grupo na mukhang nag-uusap ng malalim, para bang nagtatangkang unawain ang sinabi ni Jesus. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala at pagkagulat, pero may halong pagninilay. At ito ang huling reaksyon ng tao sa harap ng isang trahedya, ang paghahanap ng sagot. Kapag nahaharap tayo sa masakit na katotohanan, sa dulo, gusto nating intindihin kung bakit nangyari ito. Ano ang dahilan? Paano natin maiiwasan na mangyari ulit ito? Ngunit ang mas mahalaga rito ay ang paraan ng pagkakahanay ng mga disipulo. Ang bawat grupo ay hindi nagkakaisa sa kanilang reaksyon, may kanya-kanya silang emosyon at kilos. At ito ang gustong ipakita ni Leonardo, ang komplikadong emosyon ng tao sa harap ng pagtataksil. Walang iisang tamang reaksyon, walang iisang paraan ng pagharap sa masakit na katotohanan. Pero lahat ng reaksyon na ito ay bahagi ng ating pagiging tao. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Jesus, kalma, tahimik at malinaw ang intensyon. Siya ang sentro ng obra, ang liwanag sa gitna ng kaguluhan. At ito ang gustong ipakita ni Leonardo, kahit sa harap ng pagtataksil, kahit sa gitna ng kaguluhan, ang liwanag ng katotohanan ay laging nariyan. Nasa sa atin kung paano natin ito hahanapin. Isa sa mga pinakahindi napapansin ngunit napakahalagang elemento sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay ang paraan ng paggamit niya ng perspektibo. Kung susuriin mong mabuti ang pintura, mapapansin mo na ang lahat ng linya sa likod ng mga disipulo, mula sa mga dingding, sa kisame hanggang sa mesa ay tila nagtatagpo sa isang punto. Ang lahat ng bagay sa eksenang ito ay parang may direksyon. Lahat ng linya ay nagmumula sa paligid at unti-unting nagko-converge papunta sa sentro ng larawan. At alam mo ba kung saan eksaktong tumuturo ang mga linya? Lahat ng linya ng perspektibo sa huling hapunan ay dumidirekta kay Jesus. Ngunit ito ba ay isang simpleng teknik ng sining para bigyang diin ang pangunahing karakter? O may mas malalim na dahilan sa likod ng desisyong ito? Kilala si Leonardo hindi lamang bilang isang pintor, kundi bilang isang siyentipiko, inventor at matematiko. Hindi siya gumagawa ng kahit anong bagay ng walang dahilan. Kaya ang tanong, bakit niya sinigurado na ang lahat ng mata ng mga manonood ay mapupunta kay Jesus? At bakit mahalaga ang perspektibo sa obra niyang ito? Balikan natin ang konteksto ng panahon ni Leonardo da Vinci. Noong panahon ng Renaissance, nagsimula ng sumikat ang paggamit ng perspektibo sa sining. Ito ang panahon kung kailan unti-unting natututo ang mga pintor na lumikha ng lalim at dimensyon sa kanilang mga obra. Pero si Leonardo ay hindi lamang isang tagasunod ng teknik na ito. Siya ang nagpasikat at nagdala ng perspektibo sa isang bagong antas. Sa huling hapunan, hindi niya ito ginamit para lang gawing mas makatotohanan ang larawan. Ginamit niya ito upang bigyang diin ang mensahe ng kanyang obra na si Jesus ang sentro ng lahat. Pansinin mo ito, kapag tumingin ka sa pintura, kahit saan ka magmula, kaliwa, kanan, itaas o ibaba, ang iyong mga mata ay natural na madadala papunta kay Jesus. Bakit? Dahil sinigurado ni Leonardo na ang lahat ng linya ay magdadala sa parehong destinasyon. Kahit gaano kalayo ang tingin mo sa mga detalye ng eksena, babalik at babalik ka sa sentro, kay Jesus. Isa itong napakahusay na paraan ng pagkukwento sa pamamagitan ng sining. Parang sinasabi ni Leonardo na kahit anong mangyari, kahit anong gulo ang nasa paligid, ang katotohanan at liwanag ay laging nagmumula kay Jesus. Ngayon, isipin mo ito sa mas praktikal na paraan. Sa pintura, lahat ng bagay ay nakatuon kay Jesus. Pero paano kung tingnan natin ito bilang simbolo ng ating buhay? Sa gitna ng lahat ng problema, ingay,
at distraction sa ating paligid, nasaan ang ating focus? Sino o ano ang sentro ng ating atensyon? Dahil sa totoo lang, karamihan sa atin ay laging naliligaw ng landas dahil sa dami ng bagay na sumasakop sa ating isipan. Minsan, mas inuuna natin ang trabaho, pera o kasiyahan kaysa sa mga bagay na talagang mahalaga. Pero ang sinasabi ni Leonardo sa kanyang obra ay malinaw. Kapag inilagay mo si Jesus sa gitna ng lahat, kahit gaano pa kalayo ang mapuntahan mo, babalik at babalik ka sa tamang landas. Ngunit may isa pang napakahalagang aspeto ng perspektibo sa larawang ito na hindi mo maaaring balewalain. Kapansin-pansin na hindi lamang ang mga linya ng perspektibo ang tumuturo kay Jesus. Pati ang mga tingin ng bawat disipulo ay dumidirekta rin sa Kanya. Sa gitna ng kanilang mga pagdududa, galit at pagkalito, makikita mo na kahit papaano, lahat sila ay nakatuon kay Jesus. Parang sinasabi ni Leonardo na kahit sa gitna ng kaguluhan at pagtataksil, ang liwanag ng katotohanan ay laging nasa harap natin, nasa sentro ng ating buhay. Ang tanong ay, nakikita ba natin ito? At may isa pang detalye na talagang nakakaintriga. Kung mapapansin mo, ang punto ng perspektibo sa pintura ay hindi eksaktong nasa mukha ni Jesus. Nasa kanyang dibdib ito. Bakit kaya? Dahil ang puso ang simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ipinapakita ni Leonardo na ang sentro ng pananampalataya ay hindi lamang nasa kaalaman o pag-unawa sa mga turo ni Jesus, kundi sa pagyakap sa kanyang pagmamahal. Ang lahat ng linya ng buhay ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos at iyon ang sinasabi ng posisyon ng perspektibo sa huling hapunan. Pero hindi dito nagtatapos ang simbolismo ng perspektibo. Pansinin mo rin kung paano ginamit ni Leonardo ang liwanag sa pintura. Ang likod ni Jesus ay mayroong 3 malalaking bintana na nagbubukas patungo sa langit. Ang mga bintanang ito ay nagdadala ng liwanag sa eksena, na parang sinasabi ni Leonardo na ang liwanag ng Diyos ay nagmumula kay Jesus. Pero higit pa riyan, ang 3 bintanang ito ay isang malinaw na simbolo ng Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng perspektibo at liwanag, ipinapakita ni Leonardo na ang Diyos ay laging nariyan upang gabayan tayo pabalik sa liwanag, gaano man tayo kalayo o gaano man karami ang ating pagkakamali. Ngunit narito ang pinakanakakagulat na bahagi ng lahat ng ito. Kapag tumingin ka ng mas malapit sa pintura, mapapansin mo na ang linya ng perspektibo ay tila nagbubuo ng isang krus sa likod ni Jesus. Isa itong propesiya ng kanyang sakripisyo sa krus. Parang sinasabi ni Leonardo na mula pa sa simula, ang buhay ni Jesus ay naglalakbay patungo sa krus. Ang krus na iyon ang naging sentro ng kanyang misyon, ang kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. At ito ang pinakamalalim na simbolismo ng perspektibo sa huling hapunan. Lahat ng linya, lahat ng tingin, lahat ng liwanag ay nagdadala pabalik kay Jesus at sa kanyang sakripisyo. Sa sining ni Leonardo, sinasabi niya sa atin na ang buhay ay puno ng distractions, puno ng mga bagay na maglalayo sa atin sa tamang landas. Pero kung alam mo kung saan nakaturo ang mga linya ng iyong buhay, hindi ka mawawala. Dahil sa dulo, lahat tayo ay tinatawag na bumalik sa sentro, kay Jesus, sa kanyang puso at sa kanyang liwanag. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, ano ang sentro ng iyong buhay? Kanino ka nakatingin kapag naliligaw ka ng landas? Dahil sa dulo, gaya ng ipinakita ni Leonardo, ang perspektibo ng ating buhay ay dapat laging nakadirekta sa iisang destinasyon. Isa sa mga pinakakahanga-hangang detalye sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci na bihirang mapansin ng karaniwang manunood ay ang paggamit niya ng ilaw. Sa unang tingin, tila simple lang ito,
Isang hapagkainan na may 3 malalaking bintana sa likod ni Jesus na nagpapapasok ng liwanag sa buong silid. Pero sa totoo lang, ang liwanag sa obra na ito ay may napakalalim na simbolismo. Hindi ito basta teknikal na aspeto ng sining. Ang paraan ng paggamit ni Leonardo ng liwanag ay nagdadala ng mensahe tungkol sa kung sino si Jesus, kung ano ang kanyang papel sa mundo, at kung bakit mahalagang maintindihan natin ang konsepto ng liwanag sa gitna ng dilim. Pansinin mo ang 3 bintanang nasa likod ni Jesus. Kung titingnan mo ng maigi, mapapansin mong ang liwanag mula sa mga bintana ay parang umaaligid kay Jesus, na para bang siya mismo ang pinagmumulan ng liwanag. Ngayon, isipin mo ito, sa tradisyon ng sining noong panahong iyon, karaniwan na para sa mga pintor na gumamit ng halo o korona ng liwanag sa ulo ng mga banal na karakter. Ito ang paraan ng mga pintor upang ipakita ang kabanalan ng mga santo o ng mga makalangit na nilalang. Pero si Leonardo ay gumawa ng kakaiba. Hindi siya gumamit ng halo sa ulo ni Jesus. Sa halip, ginamit niya ang natural na liwanag mula sa mga bintana upang ipakita ang kanyang kabanalan. Bakit kaya? Ito ang unang tanda ng henyo ni Leonardo bilang isang pintor. Ayaw niyang gumamit ng tradisyonal na simbolismo na makikita sa mga naunang obra ng Huling Hapunan. Gusto niyang gumawa ng mas makapangyarihang imahe. Sa pamamagitan ng paglalagay ng liwanag sa likod ni Jesus, sinabi niya na hindi lang si Jesus ang tumanggap ng liwanag mula sa Diyos. Siya mismo ang liwanag. Hindi niya kailangan ng halo para ipakita ang kanyang kabanalan dahil ang kanyang buong presensya ay nagdadala ng liwanag sa mundo. Balikan natin ang mga salita ni Jesus mula sa Ebanghelyo ni Juan. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa dilim, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." At ito ang eksaktong ipinakita ni Leonardo sa kanyang pintura. Sa gitna ng kaguluhan sa mesa, sa gitna ng pagtataksil at pagdududa ng mga disipulo, si Jesus ang nag-iisang liwanag sa eksena. Siya ang tanging matatag na presensya sa gitna ng emosyonal na gulo ng kanyang mga alagad. Ngunit hindi lang ito tungkol sa visual na epekto ng liwanag. Sa mas malalim na antas, ipinapakita ng obra ni Leonardo ang ideya na ang liwanag ng pananampalataya ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Kung titingnan mo ang buong eksena, mapapansin mong maraming bahagi ng pintura ang nasa anino. Ang mga disipulo ay may mga bahagi ng kanilang mukha o katawan na natatakpan ng dilim, lalo na si Judas. Pero sa gitna ng mga anino, si Jesus ay malinaw na malinaw, maliwanag at kitang-kita. Parang sinasabi ni Leonardo na gaano man kalaki ang mga anino sa ating buhay, gaano man kalalim ang dilim na bumabalot sa ating paligid, ang liwanag ng Diyos ay laging naroon upang gabayan tayo. May isa pang nakakagulat na detalye tungkol sa ilaw sa pintura. Kung susuriin mo ang posisyon ng mga bintana at ang direksyon ng liwanag, mapapansin mong ang mga anino sa paligid ni Jesus ay tila nagbubuo ng imahe ng isang krus. Hindi ito aksidente. Isa itong napakatalinong simbolismo mula kay Leonardo. Parang sinasabi niya na ang liwanag ni Jesus ay nagmumula sa kanyang sakripisyo sa krus. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang makikita sa kanyang mga turo o himala, kundi sa kanyang kakayahang magsakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon, isipin mo ito sa mas personal na konteksto. Ilang beses na ba tayong dumaan sa mga sandaling parang balot ng dilim ang ating buhay? Ilang beses na tayong nawalan ng pag-asa, naguluhan o nakaramdam ng takot dahil hindi natin makita ang liwanag sa ating paligid. Pero ang sinasabi ng pintura ni Leonardo ay malinaw. Ang liwanag ng pananampalataya ay laging nariyan kahit hindi natin ito agad napapansin.
Sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga trahedya, may liwanag na gumagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Kailangan lang nating hanapin ito. Isa pang bagay na kapansin-pansin sa liwanag ng huling hapunan ay ang kanyang pagiging natural. Hindi ito mukhang supernatural o mahiwaga. Para itong ordinaryong liwanag ng araw na pumapasok sa isang silid mula sa mga bintana. At dito makikita ang isa pang mahalagang mensahe ni Leonardo. Ang liwanag ng Diyos ay hindi isang bagay na mahirap maabot o unawain. Ito ay naroroon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang makita ang liwanag na ito, basta't buksan natin ang ating mga mata at puso upang tanggapin ito. Ngunit narito ang tanong, bakit maraming tao ang hindi nakikita ang liwanag na ito? Bakit maraming tao ang patuloy na naglalakad sa dilim kahit na sinasabi ni Jesus na siya ang ilaw ng mundo? Ang sagot ay simple. Karamihan sa atin ay masyadong nakatuon sa ating sariling mga anino. Mas pinipili nating ituon ang ating atensyon sa mga problema, sa takot, sa galit, at sa mga bagay na nagpapabigat sa ating kalooban, kaya hindi natin napapansin ang liwanag na nasa harapan natin. Isipin mo ang mga disipulo sa pintura. Lahat sila ay nag-react sa sinabi ni Jesus na may magtataksil sa kanya. Ang ilan ay nagalit, ang ilan ay nagduda, ang ilan ay naguluhan. Pero sa kanilang lahat, si Jesus lang ang kalmado. Si Jesus lang ang hindi nagpadala sa emosyon ng paligid. At ito ang gustong ipakita ni Leonardo. Ang tunay na liwanag ay matatag, hindi naaapektuhan ng kaguluhan sa paligid. Sa gitna ng ingay at gulo, ang liwanag ng pananampalataya ay laging nariyan upang bigyan tayo ng direksyon at pag-asa. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, nasaan ang liwanag sa iyong buhay? Sa gitna ng iyong mga problema at pagdududa, nakikita mo pa ba ang ilaw na iyon? O masyado kang natatakot na harapin ang mga anino sa paligid mo? Ang liwanag sa huling hapunan ni Leonardo ay hindi lamang isang teknikal na aspeto ng sining. Ito ay isang paalala na gaano man kalalim ang ating mga pagkakamali, gaano man karami ang ating mga kasalanan, laging may liwanag na nag-aanyaya sa atin na bumalik sa tamang landas. Ang tanong ay, handa ka bang sumunod sa liwanag na iyon? Kung pag-uusapan natin ang simbolismo ng huling hapunan ni Leonardo da Vinci, isa sa mga hindi mo maaaring balewalain ay ang paulit-ulit na paggamit ng numerong 3 sa buong komposisyon ng obra. Sa unang tingin, maaaring isipin ng karamihan na ang mga disipulo ay basta lang iniligay sa mesa ng walang partikular na pattern. Pero kung titignan mo ng mas maigi, mapapansin mong hati-hati sila sa 4 na grupo ng tig-3 tao. Sa likod ni Jesus, may 3 bintana. At ang posisyon ng mga kamay at katawan ni Jesus ay bumubuo ng isang tatsulok, isang malinaw na representasyon ng bilang 3. Pero bakit napakahalaga ng numerong ito para kay Leonardo? At ano ang kinalaman nito sa mas malalim na kahulugan ng kanyang obra? Para maunawaan natin ang sagot, kailangan nating balikan ang kahulugan ng numerong 3 sa pananampalatayang Kristiyano. Ang bilang na ito ay isang sagradong numero na nagre-representa ng Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa Biblia, paulit-ulit na lumalabas ang numerong ito bilang simbolo ng kabuuan at pagka-Diyos. Sa loob ng 3 araw, muling nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. 3 beses din siyang tinanggihan ni Pedro bago tumilaok ang manok. At sa bagong tipan, paulit-ulit na binabanggit ang konsepto ng 3 aspeto ng Diyos bilang isang paraan upang ipakita ang kumpletong kalikasan ng Diyos. Pero bakit kaya naging napakahalaga ng numerong 3 para kay Leonardo sa kanyang pagsasalarawan ng huling hapunan? Hindi ba't sapat nang ipakita si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa mesa
bakit kailangang hatiin sila sa mga grupo ng tatlo. Dahil dito nagsisimula ang isa sa mga pinakamatitinding simbolismo ng obra, ang konsepto ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Kapag tinitignan natin ang bawat grupo ng mga disipulo, mapapansin natin na bawat isa ay nagkakaroon ng iba't ibang emosyon at reaksyon sa sinabi ni Jesus. May mga nagagalit, may mga nagtataka, at may mga nagdududa. Pero sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng reaksyon, lahat sila ay bahagi ng isang mas malaking kwento. At ito ang gustong ipakita ni Leonardo. Kahit gaano pa tayo kaiba sa isa't isa, sa dulo, lahat tayo ay konektado sa isang mas malaking layunin. Ang bilang 3 ay hindi lang sumisimbolo sa Santissima Trinidad. Isa rin itong paalala ng balanse at pagkakaisa. Sa sining at arkitektura, ang tatsulok ay isang simbolo ng katatagan. Isa ito sa pinakamatatag na forma ng istruktura dahil ang bigat ay pantay na naipapasa sa bawat sulok ng tatsulok. At ganito rin ang sinasabi ni Leonardo sa kanyang obra. Ang pananampalataya ay kailangang may balanse. Hindi ito dapat nakasentro lang sa isang aspeto ng ating buhay. Kailangang may balanse sa pagitan ng ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Ngunit ang mas nakakagulat na bahagi ng paggamit ng numerong 3 sa huling hapunan ay hindi lamang ito isang simbolo ng pananampalataya. Isa rin itong paalala ng mga tunggalian sa loob ng ating mga puso. Sa bawat grupo ng 3 disipulo, makikita natin ang iba't ibang aspeto ng tao, ang pagdududa, ang galit at ang pagtanggap. Sa bawat grupo, makikita mo ang mga labanan sa pagitan ng tama at mali, ng liwanag at dilim, ng katotohanan at kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, nariyan si Jesus na bumubuo ng sentro ng tatsulok, ang liwanag na nagdadala ng balanse sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo ang sariling buhay mo. Ilang beses ka nang dumaan sa mga pagkakataon kung saan naglalaban ng iba't ibang emosyon sa loob mo. Ilang beses ka nang nag-alinlangan sa iyong mga desisyon. Ilang beses mo nang naramdaman ang galit at pagdududa, pero sa dulo, napagtanto mong kailangan mo ng isang sentrong pinanghahawakan upang hindi ka tuluyang mawala sa landas. Ganito rin ang gustong ipakita ni Leonardo. Ang buhay ay puno ng mga tunggalian. Pero kapag inilagay mo ang pananampalataya sa sentro ng lahat ng ito, magkakaroon ng balanse. Sa huling hapunan, ang bawat grupo ng mga disipulo ay parang nagsisimbolo ng iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang unang grupo ay maaaring nagsasalarawan ng ating pagdududa sa sarili. Ang pangalawa ay maaaring nagsasalarawan ng ating galit at takot. At ang huling grupo ay maaaring nagsasalarawan ng ating paghahanap ng katotohanan at kasagutan. Pero sa dulo, lahat ng ito ay nagtatagpo kay Jesus, sa sentro ng lahat ng linya ng pananampalataya. Ngunit hindi lamang sa bilang 3 umiikot ang simbolismo ng obra. Pansinin mo rin ang mga kamay ni Jesus. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakabukas, tila nag-aalok ng kapatawaran, habang ang kanyang kanang kamay ay nakadapa sa mesa, tila nagpapakita ng kanyang sakripisyo. Dalawang magkaibang kilos, pero nagbubuo ng isang kumpletong mensahe. Ang liwanag ng Diyos ay nagmumula sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ngayon, isipin mo ang kahulugan ng lahat ng ito sa iyong sariling buhay. Ilang beses mo nang hinanap ang balanse sa gitna ng kaguluhan. Ilang beses ka nang naghanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa iyo. At ilang beses mo ring napagtantong kailangan mo ng isang matibay na pundasyon upang manatiling matatag. Sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci, ipinapakita niya na ang pundasyong iyon ay si Jesus. Siya ang sentro ng lahat ng linya, ng lahat ng perspektibo, ng lahat ng simbolo. At sa dulo, siya rin ang bumubuo ng balanse na kailangan natin sa ating buhay.
Ang tanong ay, nakikita mo ba ang sentrong iyon sa iyong sarili? Isa sa mga pinakapansin-pansing karakter sa Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci ay si Tomas. Madali mo siyang makikita sa pintura dahil siya ay nag-iisang disipulong nakataas ang kanyang daliri na parang nagtuturo sa itaas o nagtatanong ng isang mahalagang katanungan. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring mukhang ordinaryo sa unang tingin, pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamakapangyarihang simbolo ng obra. Bakit? Dahil ang kilos ni Tomas ay hindi lamang tungkol sa pagtatanong. Ito ay tungkol sa pagdududa, isang natural na bahagi ng pagkatao na lahat tayo ay nakaranas na. Balikan natin ang kwento ni Tomas mula sa Ebanghelyo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nang sabihin ng ibang mga disipulo na nakita nila si Jesus na buhay muli, si Tomas ang tanging hindi naniwala. Sinabi niya, maliban na makita ko ang marka ng mga pako sa kanyang mga kamay at maipasok ko ang aking daliri sa mga sugat na iyon, hindi ako maniniwala. Dahil dito, nakilala si Thomas bilang Thomas na nagdududa o Doubting Thomas. At ito ang eksaktong emosyon na ipinapakita niya sa Huling Hapunan, ang kanyang likas na pagdududa at ang kanyang pangangailangan ng ebidensya bago maniwala. Ngunit narito ang nakakaintriga, bakit pinili ni Leonardo na ipakita si Thomas sa ganitong paraan? Bakit siya nagtaas ng daliri na parang nagtatanong ng isang bagay? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Kapag tinignan mo ang pintura ng mas malapit, mapapansin mong ang daliri ni Tomas ay hindi basta nakaturo sa kung saan. Ito ay tila nakadirekta sa langit. Sa tradisyon ng sining at relihiyon, ang pagtuturo sa itaas ay isang simbolo ng paghahanap ng katotohanan mula sa Diyos. Parang sinasabi ni Thomas, kung totoo ito, nais kong makita ang sagot mula sa Diyos mismo. Pero kasabay nito, ang kanyang kilos ay nagdadala rin ng isa pang kahulugan. Ang pagdududa ng tao ay hindi isang kasalanan. Sa halip, ito ay isang likas na bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Isipin mo ito sa iyong sariling buhay. Ilang beses ka nang nagkaroon ng mga katanungan tungkol sa pananampalataya, sa Diyos o sa iyong sariling pag-iral. Ilang beses ka nang nag-alinlangan sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag o maunawaan. Ang kilos ni Tomas ay isang paalala na hindi kasalanan ang magtanong. Hindi kasalanan ang magkaroon ng pagdududa. Dahil sa totoo lang, ang tunay na pananampalataya ay hindi nagmumula sa bulag na pagsunod. Ito ay nagmumula sa pagsasaliksik ng katotohanan at sa pagharap sa ating mga pagdududa. Ngunit may mas malalim pang simbolismo sa kilos ni Tomas sa pintura. Kapansin-pansin na ang kanyang daliri ay hindi lamang nakaturo sa langit. Kung susuriin mong mabuti, tila nakatutok din ito kay Jesus mismo. Isa itong matalinong detalye mula kay Leonardo. Parang sinasabi niya na kahit sa gitna ng ating mga pagdududa, ang kasagutan ay laging matatagpuan kay Jesus. Ang kilos ni Tomas ay isang paalala na kahit gaano pa tayo kalito o magduda, dapat nating hanapin ang mga sagot mula sa tamang pinagmulan. Pero narito ang isang nakakagulat na tanong. Bakit kaya iniiwasan ng karamihan sa atin na harapin ang ating mga pagdududa? Bakit tayo natatakot magtanong tungkol sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan? Ang sagot ay simple. Dahil natatakot tayong malaman ang katotohanan. Madalas, mas pinipili nating maniwala sa mga bagay na komportable para sa atin kaysa harapin ang posibilidad na maaaring mali ang ating mga inaakala. At dito pumapasok ang tunay na mensahe ng kilos ni Tomas. Ang pagdududa ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay isang paanyaya upang hanapin ang mas malalim na pag-unawa. Ang kilos ni Tomas ay hindi kilos ng pagtanggi. Ito ay kilos ng pagsasaliksik. Gusto niyang maunawaan ang buong katotohanan at hindi siya natatakot harapin ang mga tanong na maaaring magdala ng hindi komportabling sagot.
Ngayon, balikan natin ang iyong sariling buhay. Ilang beses ka nang nagkaroon ng mga sandali ng pagdududa. Ilang beses kang napaisip kung tama ba ang iyong mga desisyon, ang iyong mga paniniwala o ang iyong pananampalataya. Ang kilos ni Tomas ay isang paalala na sa bawat tanong na mayroon tayo, may sagot na naghihintay. Pero ang tanong ay handa ka bang hanapin ang sagot na iyon? Kahit pa hindi ito ang sagot na gusto mong marinig. Ang kilos ni Tomas ay nagdadala rin ng isa pang mahalagang mensahe. Pansinin na ang kanyang daliri ay nakaturo pa itaas, ngunit ang kanyang katawan ay nakayuko patungo kay Jesus. Isa itong simbolo ng pagpapakumbaba. Parang sinasabi ni Leonardo na kahit tayo ay nagdududa, dapat tayong manatiling mapagpakumbaba sa paghahanap ng sagot. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pagiging bukas upang matuto at umunawa. Ngunit may isa pang detalye na hindi mo dapat baliwalain. Pansinin ang posisyon ni Tomas sa pintura. Siya ay nasa kanang bahagi ni Jesus kasama sina Santiago at Felipe. Bakit kaya siya inilagay ni Leonardo sa posisyong ito? Dahil ang kanang bahagi ay simbolo ng lakas at katotohanan sa tradisyong Kristiyano. Parang sinasabi ni Leonardo na ang pagdududa ay hindi nagpapahina sa atin. Sa halip, ito ay nagiging daan upang maging mas matatag ang ating pananampalataya. Sa totoo lang, hindi ba't lahat tayo ay may sariling Tomas sa loob natin? Lahat tayo ay may mga katanungan na gusto nating sagutin. Lahat tayo ay nagkaroon ng mga sandali ng pagdududa sa ating buhay. Pero ang paalala ng kilos ni Tomas ay malinaw, hindi tayo dapat matakot sa ating mga pagdududa. Sa halip, dapat tayong maging matapang na harapin ang mga ito at hanapin ang sagot mula sa tamang pinagmulan. At sa dulo ng ating paghahanap, makikita natin na ang mga sagot na hinahanap natin ay palaging naroon kay Jesus. Siya ang liwanag sa gitna ng ating pagdududa. Ang tanong ay, handa ka bang tingnan ang direksyon ng kanyang liwanag? Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci ay ang figura na makikita sa kanan ni Jesus. Isang figurang napaka-intrigante na nagbunsod ng napakaraming teorya sa loob ng mahigit 500 taon. Sa unang tingin, ang figurang ito ay karaniwang itinuturing na si Juan, ang disipulong tinaguriang minamahal ni Jesus. Pero kung titingnan mong mabuti, may kakaiba sa figurang ito. Ang kanyang mga katangian ay napakalambot at pino na parang may bahid ng pambabae. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulot, at ang kanyang ekspresyon ay napakalumanay na hindi pangkaraniwan para sa isang lalaking disipulo noong panahong iyon. Kaya't maraming mga teorya ang nagsimulang lumabas. Isa sa mga pinakasikat na teorya na lalong sumikat ng ilathala ang nobelang The Da Vinci Code ay ang posibilidad na ang figurang ito ay hindi talaga si Juan, kundi si Maria Magdalena. Ang ideyang ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa obra ni Leonardo. Paano kung ang tradisyonal na paniniwala tungkol sa Huling Hapunan ay mali? Paano kung may itinatagong kwento sa pintura na hindi nais ipaalam ng simbahan? Ayon sa mga taga-suporta ng teoryang ito, maraming mga simbolo sa obra ang nagpapahiwatig na ang figurang katabi ni Jesus ay hindi isang disipulo kundi isang babae. Una, ang espasyo sa pagitan ni Jesus at ng figurang ito ay tila bumubuo ng letrang M, isang simbolo na maaaring tumukoy sa pangalan ni Maria Magdalena. Pangalawa, ang posisyon ng kanilang mga katawan ay parang nagsasabi ng isang malapit na relasyon. Habang ang iba pang mga disipulo ay tila nagkakagulo, ang dalawang ito ay mukhang kalmado na parang nagbabahagi ng isang pribadong koneksyon na hindi naiintindihan ng iba. Ngunit bakit ito napaka-kontrobersyal? Dahil kung totoo ang teorya na ito, binabago nito ang buong kwento ng Kristyanismo.
Sa tradisyonal na aral ng simbahan, si Maria Magdalena ay isang makasalanan na nagsisi at naging tapat na tagasunod ni Jesus. Pero sa teoryang ito, may mas malalim na papel siya sa buhay ni Jesus. Hindi lamang bilang isang disipulo, kundi bilang isang taong may espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang ideya ng isang malapit na relasyon sa pagitan ni Jesus at ni Maria Magdalena ay hindi bago. Sa katunayan, ito ay isang debate na umiral na noong unang panahon. May mga sinaunang teksto na nagmumungkahi na si Maria Magdalena ay may mahalagang papel sa maagang Kristyanismo. Sa apokripal na ebanghelyo ni Maria, may mga siping nagpapakita na siya ay itinuturing na isang espiritual na guro at pinuno ng mga disipulo pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero bakit hindi ito isinama sa opisyal na kanon ng Biblia? Bakit tila pinili ng simbahan na isantabi ang kwento ni Maria Magdalena? Narito ang isang posibleng sagot. Noong unang mga siglo ng Kristyanismo, mayroong matinding debate tungkol sa papel ng mga babae sa simbahan. Sa isang panahon kung saan ang patriarkal na kultura ay nangingibabaw, ang ideya ng isang babaeng pinuno ay hindi madaling tanggapin. Kaya't posibleng ang kwento ni Maria Magdalena ay sinadyang binura o binawasan ng kahalagahan upang magkasya sa paniniwalang mas madaling tanggapin ng lipunan noong panahong iyon. Ngunit bumalik tayo sa obra ni Leonardo. Isa siya sa mga pinakatanyag na intelektual ng kanyang panahon. Siya ay isang siyentipiko, imbentor at pintor na may malalim na interes sa mga misteryo ng mundo. Kilala siya sa kanyang ugali na magtago ng mga simbolo at mensahe sa kanyang mga obra. Mga lihim na makikita lamang ng mga taong handang maghanap ng mas malalim na kahulugan. Kaya't hindi imposible na ang huling hapunan ay naglalaman ng isang nakatagong mensahe na tungkol kay Maria Magdalena. Ang isa pang argumento na ginagamit ng mga taga-suporta ng teorya ay ang malapit na kaugnayan ni Leonardo sa mga grupong Gnostiko. Ang Gnostisismo ay isang filosofiya na nagbigay ng mataas na halaga sa espiritual na kaalaman at sa papel ng babae bilang isang daluyan ng banal na karunungan. Sa ilang mga gnostikong teksto, si Maria Magdalena ay tinutukoy bilang apostol ng mga apostol, ang unang tao na nakakita kay Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya't kung ang ganitong paniniwala ay bahagi ng pananaw ni Leonardo, maaring nais niyang ipakita ito sa kanyang obra. Ngunit narito ang mahalagang tanong, kung si Leonardo ay talagang naglagay ng ganitong simbolo sa huling hapunan, ano ang gusto niyang iparating? Ano ang kanyang layunin? Gusto ba niyang baguhin ang pananaw ng mundo tungkol kay Jesus? O baka naman nais lamang niyang paalalahanan tayo na maraming aspeto ng kasaysayan na hindi natin ganap na nauunawaan? Narito ang isang posibleng sagot. Ang huling hapunan ay isang obra na nagkukuwento tungkol sa pagtataksil, pananampalataya at pag-ibig. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagtataksil, si Jesus ay nananatiling kalmado at nakatuon sa kanyang misyon. Pero kung si Maria Magdalena nga ang figurang nasa kanyang kanan, may isa pang mensahe ang pintura na sa gitna ng lahat ng gulo, ang pag-ibig at relasyon ay mahalagang bahagi ng kwento ng kaligtasan. Hindi lamang ito tungkol sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa mundo. Ito rin ay tungkol sa mga tao na nagmahal at sumuporta sa kanya sa kanyang misyon. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa teoryang ito. Maraming art historian ang nagsasabing walang sapat na ebidensya upang patunayan na ang figurang iyon ay si Maria Magdalena. Ayon sa kanila, ang figurang iyon ay si Juan at ang kanyang mga pambabaing katangian ay simpleng estilo ni Leonardo sa kanyang paglalarawan ng mga kabataang lalaki. Ngunit kahit na hindi ito tanggap ng lahat, hindi natin maitatanggi na ang teoryang ito
ay nagbigay ng bagong buhay sa pag-aaral ng huling hapunan. Sa dulo, hindi mahalaga kung ikaw ay naniniwala sa teoryang ito o hindi. Ang mahalaga ay napaisip tayo. Napukaw nito ang ating imahinasyon at hinikayat tayong magtanong. At iyon ang tunay na layunin ng sining, ang pag-usapan, pagnilayan, at hanapin ang mas malalim na kahulugan sa bawat kwento. Dito porsi, isa sa mga pinakamalalim na aspeto ng huling hapunan ni Leonardo da Vinci na bihirang napapansin ng mga manunood ay ang mga kamay ng bawat disipulo at higit sa lahat ang mga kamay ni Jesus. Kung babalikan natin ang obra, mapapansin mong may kakaibang sinasabi ang posisyon ng mga kamay sa pintura. Hindi ito mga random na galaw na inilagay para lamang magmukhang natural ang eksena. Sa katunayan, bawat kilos ng kamay sa huling hapunan ay may sariling kwento at nagdadala ito ng mensahe na konektado sa sakripisyo ni Jesus, sa Eukaristya at sa ideya ng kapatawaran. Pero upang maunawaan ang lahat ng ito, kailangan nating tingnan ng mabuti ang sinasabi ng mga kamay sa eksena. Simulan natin kay Jesus. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakabukas, parang nag-aalok ng isang bagay, habang ang kanyang kanang kamay naman ay nakadapa sa mesa, tila nagpapahayag ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang dalawang magkaibang kilos na ito ay nagpapakita ng dalawang mahalagang aspeto ng misyon ni Jesus, ang pag-aalay ng kanyang sarili at ang pagtanggap sa kanyang sakripisyo. Pero tingnan mo ang direksyon ng kanyang mga kamay. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakaturo sa tinapay, habang ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa baso ng alak sa mesa. Ito ay isang malinaw na simbolismo ng Eukaristya, ang katawan at dugo ni Kristo. Parang sinasabi ni Leonardo na sa kabila ng kaguluhan at pagtataksil sa paligid, nananatiling matatag si Jesus sa kanyang misyon na ialay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pero narito ang mas nakakagulat na bahagi. Kapag pinagmasdan mo ng mabuti ang posisyon ng mga kamay ni Jesus, mapapansin mong bumubuo ito ng isang simbolikong imahe ng isang krus. Oo, isang krus ang simbolo ng sakripisyo at kaligtasan. At kung isasaalang-alang mo ang buong eksena, napaka-propesya ng imahe na ito. Parang sinasabi ni Leonardo na mula pa sa simula, ang landas ni Jesus ay patungo na talaga sa krus. Ang kanyang buong misyon ay tungkol sa pagbibigay ng kanyang buhay bilang isang sakripisyo para sa sangkatauhan. Ngayon, tingnan natin ang iba pang mga kamay sa obra. Si Judas, na hawak ang isang bag ng mga barya, ay umaabot din sa parehong tinapay na inaabot ni Jesus. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang magbababad ng tinapay sa parehong mangkok na akin ay siya ang traidor. Sa pintura, malinaw mong makikita na si Judas at Jesus ay umaabot sa parehong tinapay. Pero tingnan mo kung paano inilagay ni Leonardo ang kamay ni Judas, nakayuko, parang nagtatago at may bahid ng pag-aalinlangan. Ang kamay niya ay halos nakatago sa ilalim ng mesa, isang simbolo ng kanyang pagtataksil at pag-iwas sa liwanag. Pero si Judas lang ba ang may kakaibang kilos ng kamay? Tingnan mo si Pedro. Hawak niya ang isang kutsilyo na tila nakatago sa likod ng kanyang katawan. Bakit kaya? Sa Biblia, si Pedro ang disipulong nagdeklara na hindi niya iiwan si Jesus kahit anong mangyari. Pero alam nating lahat ang sumunod. 3 beses niyang itinanggi si Jesus sa gabing iyon. Ang kutsilyo sa kamay ni Pedro ay isang simbolo ng kanyang impulsibong personalidad at ng kanyang pagtatangkang ipagtanggol si Jesus. Pero ito rin ay isang paalala ng kanyang sariling pagtataksil. Sa isang banda, sinubukan niyang ipagtanggol si Jesus gamit ang kanyang espada sa hardin ng Getsemane, pero sa kabilang banda, itinanggi niya si Jesus nang siya ay tanungin kung siya ba ay tagasunod ng Panginoon. Narito ang isang mahalagang tanong:
Ano ang sinasabi sa atin ng lahat ng kilos na ito ng mga kamay? Simple lang. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdesisyon kung paano natin gagamitin ang ating mga kamay. Pwede itong gamitin para sa kabutihan, para sa pagbibigay, sa pag-aalay ng sarili at sa paggawa ng tama. Pero pwede rin itong gamitin para sa kasamaan, para sa pagtataksil, sa kasakiman at sa paggawa ng mga bagay na makakasakit sa iba. Pansinin mo rin ang iba pang mga disipulo sa obra. Ang ilan sa kanila ay nagtataka, ang iba ay nagagalit, at ang ilan ay mukhang nagdududa. Pero halos lahat sila ay nagpakita ng kilos ng pag-abot sa mesa. Ang mga kamay ng bawat disipulo ay nagre-representa ng iba't ibang reaksyon ng tao sa harap ng katotohanan. May mga taong nagagalit kapag nahaharap sa masakit na katotohanan. May mga taong nagtataka at nagtatanong. At may mga taong tumatanggi o nagtatago ng kanilang sariling intensyon. Pero may isang bagay na hindi mo dapat balewalain. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kamay ni Jesus ay nananatiling matatag. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, siya ay nag-aalok pa rin ng kapatawaran at pagmamahal. At ito ang tunay na mensahe ng pintura ni Leonardo. Ang Diyos ay laging nag-aalok ng kapatawaran kahit na tayo ay nagdududa, nagkakamali o nagtataksil. Ang tanong ay, handa ba tayong tanggapin ang alok na iyon? Ngayon, isipin mo ito sa sarili mong buhay. Ilang beses ka nang nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng mabuti pero pinili mong umiwas. Ilang beses mo nang itinago ang iyong sariling intensyon dahil natatakot kang malaman ng iba ang totoo. At ilang beses mo na ring naranasan ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang mga kamay sa huling hapunan ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang paalala. Lahat tayo ay may kapangyarihang pumili kung paano natin gagamitin ang ating mga kamay. Pwede tayong maging katulad ni Judas na piniling gamitin ang kanyang kamay upang ipagkanulo si Jesus. Pwede tayong maging katulad ni Pedro na may mabuting intensyon pero nagkulang sa lakas ng loob sa harap ng pagsubok. O pwede tayong maging katulad ni Jesus na ginamit ang kanyang mga kamay upang magbigay, mag-alay at magmahal ng walang kondisyon. Sa dulo, ito ang tanong na kailangang sagutin ng bawat isa sa atin. Paano mo ginagamit ang iyong mga kamay? Sa paggawa ba ng mabuti? Sa pagtulong sa iba? O ginagamit mo ba ito para sa sariling interes kahit alam mong may ibang masasaktan? Ang huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay hindi lamang kwento ng pagtataksil ni Judas. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin, ng ating mga pagpili, ng ating mga pagkakamali at ng ating kakayahang bumalik sa tamang landas. Sa bawat paggalaw ng ating mga kamay, may kasamang responsibilidad at nasa atin ang desisyon kung paano natin gagamitin ang mga ito. Ang huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay hindi lamang isang obra ng sining. Ito ay isang salamin ng ating pagkatao, ng ating mga kahinaan, ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, at ng ating mga desisyon sa harap ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng simbolismo at misteryong napapaloob sa pintura, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa mga eksperto at manunood sa loob ng mahigit 500 taon. May mga sikreto pa bang hindi natin natutuklasan sa obrang ito? May mga detalye pa bang nagkukubli sa ating paningin? Mga mensaheng iniwan ni Leonardo para sa mga susunod na henerasyon upang tuklasin. Upang masagot ang tanong na ito, kailangang balikan natin kung sino nga ba si Leonardo da Vinci. Kilala siya hindi lamang bilang pintor, kundi bilang isang henyo sa maraming larangan, siyensya, anatomiya, matematika, filosofiya at maging sa mga bagay na espiritual. Siya ay isang tao na mahilig magtago ng mga simbolo at lihim sa kanyang mga obra. Ang kanyang mga sketchbook ay puno ng mga misteryosong disenyo at imbensyon na nauna pa sa kanyang panahon.
At sa kanyang mga obra, palaging may mga nakatagong mensahe na hindi agad-agad napapansin ng sino mang tumitingin. Isa sa mga pinakakilalang katangian ni Leonardo ay ang kanyang hilig sa mirror writing o pagsusulat ng pabaliktad na makikita lamang kung gagamit ka ng salamin. Maraming art historian ang naniniwala na ito ay isang palatandaan na si Leonardo ay mahilig magtago ng mga lihim sa harap ng lahat. Ngunit kakaunti lamang ang makakaalam kung paano ito babasahin. Kaya kung susuriin natin ang huling hapunan mula sa ganitong pananaw, maaari bang may mga mensaheng nakatago rito na hindi natin agad napapansin? Isa sa mga pinagtatalunang teorya tungkol sa huling hapunan ay ang ideya na ito ay naglalaman ng musikal na mensahe. Noong taong 2007, isang musikero at art historian na nagngangalang Giovanni Maria Pala ang naglatala ng isang pananaliksik na nagsasabing ang posisyon ng mga kamay ng mga disipulo, pati na rin ang mga piraso ng tinapay sa mesa, ay bumubuo ng mga nota sa isang musical staff. Ayon sa kanyang pag-aaral, kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga ito, makakabuo ka ng isang himig na parang musika ng Gregorian chant, isang uri ng awit na ginagamit sa mga simbahan noong panahon ni Leonardo. Ngunit hindi lang ito basta himig. Ayon kay Pala, ang tunog na mabubuo mula sa mga nota sa huling hapunan ay parang isang funeral hymn, isang awit ng pagluluksa. At kung iisipin mo, napakaangkop nito sa eksena. Ang huling hapunan ay isang paalala ng paparating na kamatayan ni Jesus. Ito ay isang eksena ng pamamaalam, ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isang sakripisyo. Kaya kung totoo ang teoryang ito, maaaring nais ni Leonardo na iparinig sa atin ang tunog ng pagkawala, ng pagluluksa at ng pag-asa sa kabila ng trahedya. Ngunit hindi lang musika ang posibleng nakatago sa obra. May mga eksperto rin na naniniwala na ang mga geometric pattern sa likod ng eksena, ang mga linya ng perspektibo, ang mga bintana at maging ang posisyon ng mga disipulo ay naglalaman ng sagradong numerolohiya. Sa panahon ni Leonardo, maraming pilosopo at mathematician ang naniniwala na ang mga numero ay may banal na kahulugan. Ang numerong 3 na madalas nating makita sa obra ay simbolo ng Santissima Trinidad. Ang numerong 12 ay sumisimbolo sa mga disipulo, ngunit maaari rin itong kumatawan sa 12 tribo ng Israel o sa 12 buwan ng taon, isang paalala ng siklo ng buhay at ng walang hanggang presensya ng Diyos sa lahat ng panahon. Pero narito ang tanong, kung si Leonardo ay naglagay nga ng mga ganitong simbolismo sa kanyang obra, bakit niya ito ginawa? Bakit kailangan niyang magtago ng mga mensahe sa halip na sabihin ito ng direkta? Narito ang isang posibleng sagot. Dahil si Leonardo ay isang tao na naniniwala na ang katotohanan ay hindi laging madaling makita. Kailangan mo itong hanapin. Kailangan mong maglaan ng oras, ng tiyaga at ng pag-unawa upang makita ang mas malalim na kahulugan ng mga bagay. At ganito rin ang huling hapunan. Sa unang tingin, ito ay isang simpleng larawan ng isang hapunan. Pero kapag tiningnan mo ng mas malalim, makikita mo na ito ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Ngunit may isa pang mas malalim na misteryo sa obra na ito na patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. Ang tanong kung bakit pinili ni Leonardo na ipakita ang eksaktong sandali ng pagtataksil ni Judas. Bakit hindi niya pinili ang ibang eksena mula sa buhay ni Jesus tulad ng kanyang mga himala o ng kanyang pagbabalik mula sa kamatayan? Bakit eksaktong sandali ng pagtataksil? Ang sagot ay maaaring nasa simbolismo ng huling hapunan bilang isang salamin ng kondisyon ng tao. Ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa mga sandali ng pagdududa, pagkakamali at pagtataksil, hindi lamang sa iba kundi sa ating sarili.
Ang obra ay isang paalala na sa kabila ng ating mga pagkakamali, ang liwanag ng pananampalataya ay laging naroon upang gabayan tayo pabalik sa tamang landas. Ngunit kailangan nating piliin kung saan tayo titingin, sa liwanag ba o sa dilim, sa pag-asa ba o sa takot. Sa dulo, ang huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay isang paanyaya upang mag-isip ng mas malalim. May mga lihim pa ba itong itinatago? Posible. Pero higit sa lahat, ito ay isang obra na nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na hanapin ang mga sagot sa loob ng ating sarili. Ang tanong ay, handa ka bang hanapin ang mga sagot na iyon? Sa bawat obra ng sining, may mga detalye na sadyang inilalagay upang magkuwento. Ngunit may mga elemento rin na tila inilagay upang hamunin ang pag-iisip ng mga makakakita nito. Sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci, maraming elemento ang malinaw na nagpapahayag ng mga simbolo ng pananampalataya, sakripisyo at pagtataksil. Pero may isang bagay na hindi masyadong napapansin ng karamihan, isang tila simpleng detalye na maaaring nagtatago ng isa sa pinakamalalim na mensahe ng obra, ang posisyon ng mga paa ni Jesus. Kung titignan mo ng maigi ang painting, mapapansin mong ang mga paa ni Jesus ay hindi masyadong binibigyang diin. Nakatago ang mga ito sa ilalim ng mesa at halos hindi mo mapapansin sa unang tingin. Pero narito ang tanong, bakit mahalaga ang mga paa sa isang obra na tila nakasentro sa hapagkainan at sa mga mukha ng mga disipulo? Bakit kailangan nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na tila sinadyang itago ni Leonardo? Balikan natin ang konteksto ng eksena. Ang huling hapunan ay isang mahalagang sandali sa buhay ni Jesus. Ito ang gabing bago siya ipagkanulo at ipako sa krus. Sa hapagkainan, inihanda niya ang kanyang mga disipulo para sa darating na sakripisyo. Pero kung babalikan natin ang mga ebanghelyo, may isang mahalagang detalye na nangyari sa gabing iyon na hindi inilalarawan sa obra ni Leonardo, ang paghuhugas ng paa ng mga disipulo. Ayon sa ebanghelyo ni Juan, bago sila nagsalo sa hapunan, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo bilang tanda ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Pero bakit hindi ito ipinakita sa obra? Bakit pinili ni Leonardo na ipakita ang eksena ng hapunan at hindi ang paghuhugas ng paa? Narito ang isang posibleng sagot, dahil ang mensahe ng paghuhugas ng paa ay naroroon pa rin sa pintura, nakatago sa mga detalye ng posisyon ng mga paa ni Jesus. Sa tradisyon ng pananampalatayang Kristiyano, ang mga paa ay simbolo ng paglalakbay. Ang paghuhugas ng paa ay isang simbolo ng paglilinis bago magsimula ng isang bagong landas o misyon. At sa kaso ni Jesus, ito ay isang simbolo ng kanyang sakripisyo, ang kanyang paglalakbay patungo sa krus. Ang mga paa ni Jesus, kahit natatakpan sa pintura, ay nagdadala ng malalim na mensahe tungkol sa kanyang misyon sa mundo, ang kanyang paglalakbay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ngunit may isa pang nakakagulat na detalye tungkol sa mga paa sa obra ni Leonardo. Kung titignan mo ang buong komposisyon, mapapansin mong may isang kakaibang bagay sa ilalim ng mesa, isang natapon na asin sa harap ni Judas at isang misteryosong bagay na mukhang paa na tila walang koneksyon sa sinuman sa eksena. Ang bagay na ito ay matagal nang pinagdedebatehan ng mga eksperto. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isa pang simbolo ng pagtataksil ni Judas, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang palatandaan ng paglalakbay ni Jesus patungo sa kanyang sakripisyo. Isipin mo ito. Ang paa ay isang bahagi ng katawan na hindi madalas pinapansin. Pero sa huling hapunan, ang mga paa ay nagiging simbolo ng pagpapakumbaba, paglilingkod at sakripisyo.
Si Jesus bilang guro at Panginoon ay hindi nagdalawang isip na hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo, isang gawa ng pagpapakumbaba na nagpakita ng tunay na kahulugan ng paglilingkod sa kapwa. At sa eksena ng hapunan, kahit hindi ito direktang ipinakita ni Leonardo, makikita mo ang simbolismo ng mga paa sa kanyang obra. Pero narito ang mas mahalagang tanong: bakit mahalaga ang simbolismo ng mga paa para sa atin ngayon? Ano ang koneksyon nito sa ating sariling buhay? Simple lang. Ang mga paa ay simbolo ng ating mga desisyon at direksyon sa buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tayo ay pumipili ng landas na tatahakin. At tulad ng mga disipulo, lahat tayo ay humaharap sa tanong, ano ang direksyon na tinatahak ng ating mga paa? Tungo ba ito sa liwanag o sa dilim? Tungo ba ito sa katotohanan o sa kasinungalingan? Sa huling hapunan, si Judas ay gumawa ng desisyon na magtungo sa dilim. Pinili niyang gamitin ang kanyang mga paa upang maglakad palayo kay Jesus at magtungo sa mga punong pari upang ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Pero sa kabilang banda, ang ibang mga disipulo, kahit nagkaroon ng mga sandali ng pagdududa at takot, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay kasama si Jesus. Ang kanilang mga paa ay nagdala sa kanila sa iba't ibang bahagi ng mundo upang ipangaral ang mabuting balita. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang simbolismo ng mga paa sa pintura. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang pumili ng direksyong tatahakin sa ating buhay. Pwede tayong pumili ng landas ng kabutihan, ng pagmamahal at ng pananampalataya. O pwede tayong pumili ng landas ng kasakiman, pagtataksil at kasinungalingan. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi ng mensahe ng huling hapunan. Kahit nagkamali si Judas, kahit naglakad siya patungo sa pagtataksil, ang kapatawaran ay laging nariyan. Ang liwanag ng Diyos ay laging nag-aanyaya sa atin na bumalik sa tamang landas. Kahit ilang beses kang nagkamali, kahit ilang beses kang naligaw ng landas, maaari kang bumalik. Pwede mong gamitin ang iyong mga paa upang maglakbay pabalik sa liwanag. Sa dulo, ito ang tunay na mensahe ng obra ni Leonardo da Vinci. Lahat tayo ay nasa isang paglalakbay. Lahat tayo ay naglalakad sa landas ng buhay. Minsan patungo sa liwanag, minsan patungo sa dilim. Pero sa bawat hakbang na ginagawa natin, laging may pagkakataon upang bumalik sa tamang direksyon. Laging may liwanag na nag-aanyaya sa atin na bumalik sa liwanag ng pananampalataya. Ang tanong ay, handa ka bang hanapin ang tamang landas? Ang huling hapunan ni Leonardo da Vinci ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at misteryosong obra ng sining sa kasaysayan. Sa bawat linya, kulay at detalye ng pintura, may mga mensaheng tila ipinapahiwatig, mga simbolismong nagkukubli sa harap ng ating mga mata. Isa sa mga pinakahindi na pag-uusapang elemento ng obra ay ang tila espasyong naghihiwalay kay Jesus at sa mga disipulo. Oo, malinaw na si Jesus ang sentro ng komposisyon. Pero kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo na may isang malinaw na distansya sa pagitan ni Jesus at ng mga disipulo sa magkabilang panig ng mesa. Bakit kaya? Ano ang gustong iparating ni Leonardo sa misteryosong espasyong ito? Kung titingnan natin ang pintura mula sa pananaw ng isang simpleng manonood, mapapansin nating parang may kawalan sa gitna ng obra, isang bakanting espasyo sa pagitan ni Jesus at ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Hindi ito basta artistikong desisyon. Sa sining, ang espasyo ay may ibig sabihin. Ito ay sumisimbolo ng distansya, paghihiwalay o isang bagay na nawawala. Pero sa konteksto ng huling hapunan, tila sinasabi ng espasyong ito na may puwang sa pagitan ng Diyos at ng tao, isang puwang na likha ng kasalanan, ng pagtataksil at ng kakulangan ng pananampalataya.
Balikan natin ang eksena mula sa Biblia. Sa gabing iyon, sinabi ni Jesus ang isa sa kanyang pinakamisteryosong pahayag, "Isa sa inyo ang magtataksil sa akin." Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa mesa. Ang bawat disipulo ay nagtatanong, "Ako ba, Panginoon?" Nagkaroon ng takot, pagdududa at pagkabahala sa bawat isa sa kanila. Pero habang nagkakagulo ang lahat, si Jesus ay nananatiling kalmado sa gitna. Pero narito ang mahalagang tanong, bakit may distansya sa pagitan ni Jesus at ng mga disipulo? Bakit parang nag-iisa siya sa gitna ng obra habang ang iba ay nagkukumpulan sa magkabilang panig? Narito ang isang posibleng sagot. Ang distansyang ito ay isang simbolo ng kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Sa bawat kasalanan, sa bawat pagkakamali, nagkakaroon ng puwang sa pagitan ng tao at ng banal. Parang sinasabi ni Leonardo na ang ating mga kahinaan, ang ating pagdududa, at ang ating mga pagtataksil ay unti-unting naglalayo sa atin sa Diyos. Pero narito rin ang mensahe ng pag-asa. Kahit may distansya, ang Diyos ay nananatiling nakatingin sa atin. Naghihintay na tayo ay bumalik sa kanyang piling. Ngunit ang distansyang ito ay may isa pang mahalagang simbolismo. Kung titingnan mo ang buong komposisyon ng obra, mapapansin mong si Jesus ay parang naghahanda ng isang imbitasyon. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas na parang nagsasabing, "Halika, lumapit ka sa akin." Parang sinasabi ni Leonardo na kahit nagkaroon ng distansya sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang liwanag ng pananampalataya ay laging nariyan upang magbigay ng daan pabalik. Ang tanong ay, handa ka bang punan ng puwang na iyon? Handa ka bang muling lumapit sa Diyos? Ngayon, isipin mo ito sa sarili mong buhay. Ilang beses ka nang nakaramdam ng distansya mula sa mga mahal mo sa buhay, mula sa mga kaibigan, o mula sa Diyos. Ilang beses mo nang naramdaman na parang may nawawala sa buhay mo, isang puwang na hindi mo maipaliwanag. Ang espasyo sa huling hapunan ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may mga puwang sa ating buhay na kailangang punan. Mga puwang na likha ng ating mga kahinaan, ng ating mga maling desisyon at ng ating mga pagkukulang. Pero ang magandang balita ay kahit gaano pa kalaki ang puwang na iyon, may daan pabalik. Pansinin mo rin ang simbolismo ng mesa sa huling hapunan. Ang mesa ay isang lugar ng pagsasalo, ng pag-uusap, ng pagkakaibigan. Pero sa eksenang ito, ang mesa ay nagiging simbolo ng paghihiwalay. Ang Diyos ay nasa isang panig at ang tao ay nasa kabila. Pero narito rin ang paalala, sa gitna ng lahat ng ito ay ang sakripisyo ni Jesus. Ang tinapay at alak sa mesa ay sumisimbolo ng kanyang katawan at dugo, ang kanyang pag-aalay upang punan ang puwang na iyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang nakakaramdam ng ganitong uri ng distansya. Lalo na sa mga pagkakataong may pagsubok, may problema o may matinding pangyayari sa ating buhay. Madalas nating nararamdaman na parang nag-iisa tayo, na parang may puwang sa pagitan natin at ng liwanag ng pananampalataya. Pero ang huling hapunan ay isang paalala na hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos. Ang puwang na iyon ay naroroon dahil sa ating sariling mga desisyon, pero palaging may paraan upang bumalik. Ang obra ni Leonardo ay nagdadala ng isang malinaw na mensahe. Kahit nagkakaroon ng distansya sa pagitan ng tao at ng Diyos, ang pananampalataya at pagmamahal ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang tanong ay, handa ka bang gumawa ng unang hakbang upang punan ang puwang na iyon? Ngunit may isa pang mahalagang simbolo sa espasyong ito na hindi natin dapat baliwalain. Sa maraming kultura, ang espasyo ay hindi lamang isang bakanteng lugar. Sa halip, ito ay isang paanyaya upang punan ang nawawala. Sa huling hapunan,
Ang puwang sa pagitan ni Jesus at ng mga disipulo ay parang isang paanyaya sa bawat isa sa atin, isang paanyaya upang lumapit sa liwanag, sa pagmamahal at sa kapatawaran ng Diyos. Ngayon, gusto kong tanungin ka, anong mga puwang ang mayroon sa iyong buhay? Anong mga bahagi ng iyong puso ang nararamdaman mong may kakulangan? At anong hakbang ang kaya mong gawin upang punan ang mga puwang na iyon? Dahil sa dulo, tulad ng ipinakita ni Leonardo, ang distansya ay laging pwedeng mapunan ng pananampalataya, pagmamahal at pagtanggap. Kung sa tingin mo ay nagdadala ng halaga ang diskusyong ito sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ibahagi ang video na ito sa mga taong alam mong nangangailangan ng inspirasyon at paalala. Dahil sa bawat like, share at comment, mas maraming tao ang makakarinig ng mga mensaheng tulad nito, mga mensaheng maaaring magbigay ng liwanag at pag-asa sa kanilang mga buhay.